Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nag-alala itong si Josa at saka si Chang Susan, pero itong kalmado lang itong si Chang Susan, na kung saan itong ang si Josa ay talagang porsigido na tumawag ng pulis dahil talagang sinasaktan daw ni Carlos itong kanyang kaibigan. Hindi siya mapakali hanggat hindi niya malalaman ang buong katotohanan dahil si Lynette ay talagang hindi umamin ng ginawa ni Dr. Carlos Benitez sa kanya. Dito na nga si Annalyn ay talagang nakita niya at nasaksihan niya ang mga sugat ng kanyang ina at ito ay nagdulot ng kanyang pagtatanong dahil sa sinabihan siya ni Lynette na may gusto siyang sasabihin dito sa kanyang anak na si Annalyn. Pero naabutan sila ni Dr. Carlos Benitez at talagang nalaman ni Annalyn ang buong katotohanan dito mismo sa bunganga ni Dr. Carlos Benitez. Dito na nga porsigido itong si Dr. Carlos na sasabihin ang katotohanan pero may kahalong kasinungalingan pa rin at talagang takot na takot pa rin itong si Lynette sa kanya dahil sa kanyang mga ginagawa dito. Dito na nga ay talagang sinasakyan lang siya ni Lynette pero dapat sasabihin ni Lynette ang katotohanan na talagang takot na siya dito kay Dr. Carlos Benitez pero wala na nga siyang magawa dahil si Dr. Carlos Benitez nga ang nagsabi dito sa kanyang anak na si Annalyn. Ikinagulat niya ang mga ginagawa ni Dr. Carlos Benitez dahil sa kinuhanan siya ng visa papuntang Japan. Dito na nga umuo si Lynette sa kanyang anak pero sasabihin niya pa dito kay Dr. Carlos pero inunahan na siya ni Dr. Carlos na gumawa ng isang hakbang. Dito na ikinatutuwa ni Lynette ang mga ginagawa ni Carlos kung saan hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan itong pananakit ni Dr. Carlos Benitez sa kanya pag ito ay nagagalit. Dito na nga ay porsigido itong si Annalyn at sinaway niya itong si Josa at saka si Chang Susan kung ano ang kanyang mga naririnig dahil daw kesyo hindi daw kayang saktan ni Dr. Carlos Benitez ang kanyang ina na si Lynette kung saan naniwala siya sa lahat ng mga sinasabi nito. Porsigido na itong si Zoe na bumalik sa Apex Medical Center pero nagkasalubong nga sila ni Justina kung saan nag-abutan nga ang kanilang mga ego. Dito na nagsalitan sila ng mga salitang hindi ka nais-nais kung saan sinabi ni Justin sa kanya na maghanda-handa siya dahil siya ang sampi dahil hindi or pagising ni Don Pepe ay talagang mawawalan siya ng mana. Dito na nga sinabi ni Zoe sa kanya na teritoryo niya daw ito at kung saan hindi nagpapatinag itong si Justin sa kanya dahil alam niya ang buong katotohanan na walang makukuha si Zoe kung magigising itong si Don Pepe. Dito na ay talagang bubuhusan dapat ni Justin ng kape itong si Zoe pero ito ay nasagi ni Zoe papunta kay Annalyn. Dito na nga galit na galit itong si Zoe dahil binuhusan daw ni Justin itong si Annalyn ng coffee kung saan susundan niya ito pero pinigilan siya ni Annalyn at hindi ito natuloy dahil alam na malalaman ni Dr. RG Tanyag at saka ni Giselle magagalit naman yon sa kanila. Dito na nga si Giselle ay talagang porsigido na malaman ang katotohanan dahil sa may bagong ebidensya na naman itong nakita ang mga kapulisan tungkol sa isang sasakyan na lumabas bago ito nangyari. Dito na nga ay talagang napagkaalaman nila na hindi kay Moira ang sasakyan na iyon na kung saan sa kanyang kaibigan na si Neresa. Dito na nga pinuntahan nila at talagang hinuli nila itong si Neresa na kung saan maraming sinasabi ito at hindi daw sa kanya or hindi daw siya ang na gumamit nito nung oras at mga araw ng mga iyon. Dito na nga ay talagang porsigido na kaya dito si Neresa na sasabihin ang katotohanan tungkol sa kay Moira at saka kay Zoe o talagang pagtatakpan pa rin ni Neresa itong kanyang kaibigan na kahit kasalanan naman ito. Dito na nga kaya masaya si Annalyn at saka si Lynette papuntang Japan kung saan dito kaya masaksihan ni Annalyn ang lahat ng katotohanan tungkol kay Moira at sa kanilang kasabwat ni Dr. Carlos Benitez. Pakakaabangan natin ang mga susunod pa na episode ng Abot Kamay na Pangarap. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.